Sa iba pang balita, nais ng isang grupo na ilagay sa 2015 national budget ang pondong 89.6 million pesos para sa absentee voting. Kwinestyon din naman ng akbayan ang Center for Migrant Advocacy ang pagbabawas ng DBM ng pondo para rito. May ulat hinggil dyan si Rema Peñaflor. Ipinapanawagan ng isang grupo ng Overseas Filipino Workers o OFW na isama sa 2015 budget ang pondo para sa overseas absentee voting na nagkakahalagang 89.6 million pesos. Katuwang ang grupong akbayan, kinwestiyon ng Center for Migrant Advocacy ang pagbabawas ng Department of Budget and Management o DBM para dito. Isa lang po ang halaga ng balota, ng boto, kahit saan ibinoto. The right remains the same whoever holds it, whether you exercise it abroad or locally. This is what is if this is what the DBM expects again, then I think this is very insensitive to basically Congress and to our migrant workers that fought for this law in the first place. Tinanggal daw kasi ng DBM ang panukala ng Commission on Election o COMELEC na isama sa 2015 ang budget para sa overseas absentee voting. Ito umano ang dahilan kaya bumababa ang bilang ng mga OFW na bumuboto tuwing eleksyon. Matatanda ang inilahad ng Department of Foreign Affairs o DFA na 16% lang ang OFW voter turnout noong 2010 elections. Sinisikap na ng mga kawani ng COMELEC na abutin lahat, hindi sapat ang pondo para abutin ng lahat ng OFW para sa pagpaparehistro. Even if they want to do as many field registration to reach out to the voters themselves, kung wala kang pamasahe to go to those other places, hindi yun madaling gawin kung wala ka talagang resources na tukoy. Nahihirapan din daw ang mga OFW na makapunta sa mga pinakamalapit na embahada ng Pilipinas dahil sa layo nito sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas, isinasagawa ang pagpaparehistro at ang pagboto. Kaya naman ipinasa ngayon ni Representative Bello ang mga amyenda sa ipinapanukalang batas para sa budget sa bahagi ng overseas absentee voting. Nasa batas ho ito, no? That there should be an appropriate allocation for the agency to be able to perform its functions. Dapat nasa GAA yan. Actually, yung ginagawa ho ng DBM is really a violation of the law. A law that Congress has passed is being emasculated by the DBM's refusal to allocate money for it. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsite.